Tulad ng ipinangako sa kanyang SONA noong 2025, inihayag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA ngayong taon na nagbubunga na ang inilunsad na malawakan at malalimang investigasyon sa anomalya sa flood control. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. Hinggil ito sa iconic niyang linya na mahiya naman kayo. Ipinagmalaki ng Pangulo na halos 25 bilyong pisong nakulimbat sa flood control anomaly ay nabawi, na-froze at napreserba. At mahigit 800 milyong piso ay naibalik na sa National Treasury. Sinisiguro rin na wala ng overpricing at mahigpit na ring susuriin ang lahat ng proyekto ng DPWH. Samantala, ginit din ng Pangulo na naging mabilis ang pagtugon ng gobyerno sa epekto ng krisis sa Middle East sa pamamagitan ng Uplift Program. Ang lahat ng ahensya ay inatasang magtipid at bumuo ng mga programa para sa ikagiginhawa ng mga apektadong sektor tulad ng pagpapauwi sa distress OFW sa Middle East. Ibinaba rin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan. Ipinatiyak ang sapat na supply ng langis, 3 buwang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene, ayuda at service contracting program sa PUVs, at diskwento at libreng sakay sa iba't ibang pampublikong transportasyon. Pinalawak din ang Benteng Bigas Merona program, kadiwa ng Pangulo, at suporta sa halos 2 milyong magsasaka at maing-isda. Dinagdagan din ang tulong ng Uplift para sa mga miyembro ng 4Ps at Walang Gutom program at iba pang mahihirap na Pilipino at low-income workers. Higit 60 billion pesos ang inilaan para sa patuloy na pagtugon sa epekto ng krisis hanggang sa katapusan ng taon. Sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Para mapatatag pa ang supply ng enerhiya sa bansa, magpapatuloy ang drilling sa Malampaya Gas Field, habang sangayon din ng Pangulo na muling pag-aralan ang posibleng produksyon ng nuclear energy. Kinwestiyon naman ang ipinapatong na systems loss sa singil sa kuryente na hindi naman anya kasalanan ng mga consumer. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Nanawagan din ng Pangulo sa Kongreso na ipasa ang batas na magpapalawak ng exemption sa income tax kung saan idaragdag ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon, kasabay ng pagbaba ng income tax para sa iba pang manggagawa. Kasama rin ang hindi pagpapataw ng minimum corporate income tax sa maliliit na negosyo at amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax estate, donor's tax at VAT. Nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Sa space technology, inaasahang maglulunsad na rin ang Pilipinas ng rocket sa outer space sa susunod na taon sa tulong ng isang South Korean aerospace company. Sa usapin naman sa West Philippine Sea, tiniyak ng Pangulo na patuloy na igigit ng gobyerno ang 2016 Arbitral Award. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang epektibong pag-host ng Pilipinas ng ASEAN Summit 2026 at ang pinagtibay na pakikipagtulungan sa ASEAN neighbors sa magkasamang pagharap sa mga pandaigdigang hamon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Harley Valbuena ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.